Nagsalita ang First Elder, sinabi niyang pakiramdam ko ay mas matibay pa ang Dragon Lokang formation na ito kaysa sa protective formation ng ating sekta. Dugtong pa rito ni Yang Churan at ang mga gumagawa nito ay mga elite disciple ng Hyefan sect, bawat isa sa kanila ay kasing lakas ko, ano ang gagawin natin? Isinigaw ni Zhang Lan na sundin ang aking utos. Gawin ninyo akong ulo ng dragon, patakbuhin ninyo ng buong lakas ang formation at ilabas ang buong kapangyarihan nito. At mula sa itaas ay kaagad na gumalaw ng napakabilis ang mga chain na papaatake kay Renshing. Habang natawa niya pa ritong sinabi na ngayon ay hindi ka na makakapagtago. Itinaas ni Renshing ang kanyang dalawang daliri at kanyang sinabi, hindi ko kailangang magtago. At kasabay binanggit ang Dragon Lokang Formation Break. Nang dahil doon ay huminto sa paggalaw ang mga chain at ang malala pa rito ay bumalik ito sa kanila na labis namang nilang ikinagulat. At dahil doon ay ikinagalit ito rito ni Zhang Lan na tinatawag na mga hamak na nilalang ang kanyang kasama dahil ano ba ang ginagawa nila, bakit sila ang ginapos nito. Sinagot niya rito, hindi kami ang gumawa dahil nawala na kami ng kontrol sa Dragon Lokang Formation. Sinagot siya ni Steward Shin, kalokohan. Kung hindi ninyo ito kinokontrol, sino ang gumagawa? Nagturo ang tauhan dahil sa tingin ko ay siya iyon. At hindi naman ito pinaniwalaan ni Steward Shin, gayong imposible. Ang Dragon Lokang Formation, ni hindi pa niya ito nakikita noon, paano pa kaya ang kontrolin ito? Bukod pa rito, may kakayahan bang patakbuhin ng isang tao lamang ang Dragon Lokang Formation na ito? Nasaka naman sinabi ni Renshing, ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na Dragon Lokang Formation. Kinokontrol niya ito at sa nakatali na mga elder ay pinakawalan nito ni Renshing na gayon din naman sila Zhang Lan. At mula sa itaas ay ipinakita ni Renshing ang pagkakaiba nila sa paggamit ng Dragon Lokang Formation. Dahil dito ay napanganga si Zhang Lan sa gulat sa nakita dahil ang legendary diagram ay lumalabas lamang ito kapag perpekto ang pagpapatakbo ng Dragon Lokang Formation. Ipinaliwanag ni Renshing na ang paggamit sa Dragon Lokang Formation upang may trap ang tao ay mabababang antas lamang ng paggamit. Ang tunay na formation ay may kakayahang supulan maging ang sansinukob, ang araw at ang buwan. At sa gitna ng Dragon Lokang Formation na kinokontrol ni Renshing ay isang napakalakas na pressure ang bumagsak sa kanila Zhang Lan. Dahilan na mapaluhod silang lahat rito ng puwersahan. Dahil doon ay nagulat ang tauhan at hindi makapaniwala dahil talagang kayang patakbuhin ng taong ito ang Dragon Lokang Formation. At ang kanyang kaalaman tungkol sa mga formation ay higit na higit pa sa atin at tingin ko nasa Grandmaster level na siya. Nagsalita si Steward Shin dahil talagang naglakas loob itong pilitin silang paluhurin at napakahambog daw nito. Sa nakita ni Zhang Lan ay hindi pa rin ito makapaniwala dahil mahigit 10 taon ko nang sinasanay ang Dragon Lokang Formation at hindi pa ako nakakaabot sa antas ng perpektong pagpapatakbo, paano niya nagagawa iyon? At doon ay tinanong ang mga ito ni Renshing na kung sumusuko na ba ang mga ito. Subalit sinagot lamang ito ni Zhang Lan, patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Dugtong pa rito ni Steward Shin, dahil sa buong buhay ko wala pa akong nakikitang kasing hambog mo. At sinagot ito ni Renshing, ngayong araw nakakita ka na, at kasabay na ibinaba ang daliri. At mula sa itaas ay umatake ang mga chain ng napakabilis na hindi naman inaasahan ng mga tauhan. Nang tumama iyon sa kanila ay maririnig na lamang ang kanilang sigawan. Dito ay tinanong ito ni Renshing na ano na sa tingin ninyo ngayon. Isinigaw ni Zhang Lan dahil hindi pa ito tapos hanggat hindi namatay ang isa sa atin. Nagsalita si Steward Shin sa likod dahil talagang gusto tayong patayin ng batang ito. Sinagot ito ni Zhang Lan, nandito tayo sa Hyefan sect. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob siyang patayin ako. Kayong lahat kumapit kayo. Siguradong may darating na magliligtas sa atin. Subalit limit sa kanilang kaalaman ay walang pakialam roon si Renshing sa kasinabi kung ganuo tutuperin ko ang hiling mo. Kinontrol ni Renshing ang mga chain at doon ay mabilis itong umatake sa kanilang, ngunit sa takot ni Steward Shin ay kaagad itong lumuhod sa kasinabi, tumigil na ito dahil sumusuko na ako. Dahil doon ay napalingon si Zhang Lan at hindi makapaniwala at sinabihan, wala ka bang kahit kititing na dangal? Umiiyak na sumagot si Steward Shin na talagang seryoso si Renshing na patayin sila. Naikinagalit naman rito ni Zhang Lan dahil sigurado akong hindi siya maglalakas loob na patayin tayo at kahit mamatay man tayo ipaghihiganti tayo ng sekta.
Ngunit sinagot lamang siya nito ni Stuart Shin pero ayoko pang mamatay. Nagsalita si Renshing dahil isang traidor na walang paninindigan at doon ay kanyang sinabi na maaari na itong umalis. At hindi naman rito makapaniwala si Stuart Shin dahil nakakagalaw na siya. At tinanong si Zhang Lan bakit hindi na lamang itong sumuko pansamantala. Subalit nagalit lamang ito sa sinabi lumayo ka sa akin. At ikaw na brat uulitin ko, patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Sa sandaling ito ay tinanong rin ni Renshing ang iba na kung sumusuko na ba ang mga ito. Napalingon naman rito ang isa sa kanyang kasama at nang sisigot sana ito ay kaagad namang sumigaw si Zhang Lan mula sa kanilang likod. Sinabi niyang kayong lahat tumahimik kayo. Kung may maglalakas loob na sumuko sa kanya papatayin ko kayo kapag nakalabas na tayo. Dagdag niya pa rito ako ang ulo ng Dragon Lokang Formation. Sa loob ng mahabang panahon, tuwing itinatayo natin ang formation na ito hindi tayo kailanman natalo. Nakaranas ba kayong sumuko? Ngayong araw ako si Zhang Lan ay hindi susuko at wala ring dapat sumuko sa inyo. Maliban na lang kung patay na ako. At hindi naman ito inaasahan ni Renshing na may kititing na paninindigan pa rin ito kahit napakahangal nito. At tingnan natin kung gaano katibay ang iyong likas na katatagan. Dahil doon ay isang chain ang tumama sa kanyang dibdib dahilan na mapasigaw pa siya rito. Upang napasabi pa rito ang second elder na kawiwili ang taong ito talagang hindi pa siya sumusuko. At mula sa malayo ay mabilis na tumatakbo si The Whist Priest Shing na nagsasabing tumigil. Dahil dito ay napalingon si Stuart Shin at nang makita ay doon niya lamang napagtanto na ito si The Whist Priest Shing at mukhang ligtas na raw sila. Sa pagpasok ni The Whist Priest Shing sa pintuan ay kaagad nagmamakaawa rito si Zhang Lan na iligtas raw sila ng kanyang uncle. At mula rito ay bumalik ang pagkamayabang ni Stuart Shin sa sinabi narito na ang hukbo ng kanilang Hyefon sect at ito na ang katapusan ng inyong superior abstruse sect. Dagdag niya pa rito na tinawag na brat si Renshing. Ngunit sa sandaling ito ay bigla na lamang dito tumabingi ang kanyang mukha nang sampilan siya ni Renshing dahilan pa na magtanggalan ang kanyang ngipin. Napaisip rito ang First Elder sa pagdating ni The Whist Priest Shing dahil tiyak na narito siya dahil sa Ancestral Temple. At doon ay sinabi ni Stuart kay The Whist Priest Shing parusahan ninyo agad ang hambog na hanggal na ito. Hindi lamang niya sinaktan si Master Zhang kundi kinutya at pinahiya rin niya ang ating Hyefon sect. Siya ay isang baliw. Subalit dahil sa kilalanan ni The Whist Priest Shing si Renshing ay nang dahil sa kanyang kahangalan ay sinampal ulit siya nito. Kaya nagtataka na lamang siya rito. Lumapit rito si The Whist Priest Shing at gumalang sa harapan ni Renshing. At mula sa malayo ay hindi naman rito makapaniwala ang dalawang elder na talagang labis ang paggalang ni The Whist Priest Shing kay Renshing. Na ganun din naman rito si Zhang Lan kaya tinanong niya ito na anong ginagawa raw nito. At mula rito ay napahawak sa ulo si Yang Churan sa sinabi kahit ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa Hyefon sect na si The Whist Priest Shing ay ganyan ang paggalang kay Renshing. Doon ay sinabi ni The Whist Priest Shing patawarin ninyo kami Mr. Ren dahil hinayaan naming insultuhan kayo ng mga hangal na ito. Sinagot ito ni Renshing narito kayo para sa Ancestral Temple hindi ba? At ayon kay The Whist Priest Shing na ito ay isang seryosong usapin na wasak ang kanilang Ancestral Temple, maaaring ito ay magdulot ng pangamba sa mga Supreme God. Sa ngayon naririto na ang Supreme Envoy sa kanilang Hyefon sect. Sinabi ni Renshing na kailangan mo lamang maghatid ng isang mensahe sa sect leader ng Hyefon sect, na saka naman ipinagtataka rito ni The Whist Priest Shing tanong niya na kung ano ito. Dito ay sinabi ni Renshing na ang Nantian Gate ay muling itatatag. Dahilan na magulat rito si The Whist Priest Shing at kanyang sinabi Mr. Ren hindi ka maaaring magbiro ng ganyan. At sinagot ito ni Renshing hindi ako nagbibiro kailanman. Kaya napasabi na lamang rito si The Whist Priest Shing na kung ganun pupuntahan ko agad ang sect leader. At mula sa kanyang likod ay nagmamakaawa rito si Zhang Lan na iligtas raw siya nito. Saka sinabi ni The Whist Priest Shing Mr. Ren sila ay mga elite at core disciple ng aming Hyefon sect maaari bang? Gayunpaman ay hindi na siya pinatapos dito ni Renshing dahil ayon sa kanya tumanggi silang tanggapin ang pagkatalo, kaya hayaan silang manatili sa loob ng Dragon Lokang Formation. Dahil doon ay napabugtong hininga na lamang rito si The Whist Priest Shing saka umalis. Sa kanyang isip-isip napakalakas ng kapangyarihan ni Mr. Ren, bakit pakiramdam ko ay siya ang tunay na sect leader ng Hyefon sect?
Parang kusa akong sumusunod sa kanyang mga utos kapag nasa harap ko siya. Pagkatapos iyon nang makarating si The Whist Priest Shing sa sect leader ay kanya kaagad itong sinabi. Dahilan na mapasigaw pa rito ang sect leader, sinabi niyang ulitin mo nga ang sinabi mo. At sinagot siya nito dahil sinabi ni Mr. Ren ang Nantian Gate ay muling itatatag. Napatanong rito si Fang Yunyan sa kanyang ama na ano ang ibig sabihin ng muling itatag ang Nantian Gate, may kinalaman ba ito sa ating Nantian region? Sinagot siya rito dahil ito ay may kinalaman sa isang malalim na lihim tungkol sa mga Supreme God at maging sa mga nilalang na higit pa sa kanila, hindi ito bagay na dapat mong malaman. Sagot rito ni Fang Yunyan na kung ito ay isang napakalalim na lihim, paano ito nalaman ni Ren Xing? At ayon sa kanyang ama, hindi ko alam, pambihira ang kanyang pinagmulan, baka siya ay. Subalit dinugtungan na ito ni Fang Yunyan, ibig mong sabihin ay siya ang maalamat na taong lumalaban sa kapalaran. Dahil dito ay nasabi na lamang ng sect leader, hayaan na lang, sa ngayon mananatili muna sila rito. May pakiramdam ako na malapit nang magbago ang takbo ng mundo sa isang maling hakbang, kahit na tayo ang namumuno ng Nantian region ay maaaring ma-wipe out ito agad. Sa sandaling ito sa Hefan Sect City at sa isang entablado ay makikita mula sa malayo ang mga kalahok na sumasali sa paligsahan ng Asher Cloud. At mula din dito ay ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili sa kasinabing, ako ang kasalukuyang head disciple ng sword-wielding sect. Sagot rito ng isa, ako si Lao Tong mula Tianshan Sect. Mukha akong matanda pero sa katotohanan ay 18 taong gulang pa lamang ako. At ayon pa sa isa, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyo, ako si Zuang Bifan mula sa Tulang Sect. At sa ngayon ay nandito na rin sila Ren Xing, sinabi pa rito niyang tsura ng daming tao. Ang paligsahang ito ng Asher Cloud ay isang dakilang kaganapan, lahat ng 108 marangal na sekta mula sa Nantian region ay naririto na. Sinabihan ng matanda ang kanyang young master na puno ng mga likas na matatalino at magagaling ang paligsahang ito ng Asher Cloud, dapat tayong maging mas mahinhin kumpara noong nasa bahay pa tayo. Gayunman sinagot lamang siya nito, ako si Zhang Xiaoquang mula sa pamilya Zhang. Magiging tanyag ako sa paligsahang ito ng Asher Cloud at ipapaalam ko sa lahat ng tao sa Nantian region ang aking pangalan. Dahil dito ay napasabi na, lamang ito nako, maging maingat ka sana young master, laging may mas magaling pa sa iyo at may mas matataas na bundok kaysa sa nakikita mo. At sagot ng young master, kung may mas magaling pa haharapin ko sila. Kung may mas matataas na bundok ililipat ko ang mga iyon. Subalit sa kanyang pagtaluntalan ay nabunggo naman rito ang kanyang mukha sa likod ng lalaki. Nang makita ay ito pala si Ren Xing, kaya nagalit ito sa kasinabi, tingnan mo nga ang dinadaanan mo. Bulag ka ba? Sinagot ito ni Zirhoy, napakawalang galang mo. Ikaw ang nakabangga kay Mr. Ren. Dahil doon ay kaagad na lumapit ang matanda sa kasinabi, paumanhin sa lahat, hihingi ako ng tawad sa ngalan ng kanyang young master. Na sinagot naman siya ni Zhang Xiaoquang, sila ang dapat humingi ng tawad sa akin. At itinuro si Ren Xing at kanyang sinabi, ako si Zhang Xiaoquang ay narito upang maging tanyag sa pamamagitan ng paggapi sa lahat ng aking kaaway. At magsisimula ako sa paggapi sa lalaking ito na nasa harap ko. Dagdag niya pa rito, makinig kang mabuti, binibigyan kita ng 2 pagpipilian, sumunod ka sa akin o humingi ka ng tawad. Subalit nagulat na lamang siya nang biglang hawakan ni Ren Xing ang kanyang daliri at doon binali ito ni Ren Xing, dahilan na magsisigaw si Zhang Xiaoquang. Kaya napabugtong hininga na lang si Zir sa kasinabi, sa ganyang kalakas lang ba gusto mong humingi ng tawad si Mr. Ren? Nakakatawa ka naman. Dahil doon ay nagalit si Zhang Xiaoquang at umatake, dahil binigyan kita ng pagkakataon at sinayang mo ito, ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano ako nakakatakot. Gayunpaman ay bahagya lamang hinawakan ni Ren Xing ang kanyang damit at kasunod ay inihagis na parang basura lang. Nakaagad naman lumapit ang matanda at tinanong na kung ayos lang ito at sagot niya rito, kaya ko pang lumaban. Saka sinabi ng matanda, itigil na ninyo ang pakikipaglaban, ang ginoong ito ay hindi karaniwang tao lamang. Subalit sinagot lamang siya nito na ako naman si Zhang Xiaoquang ay hindi rin simpleng tao lang. At sa kanyang pagsugod ay ginamit niya rito ang explosive fist. Dahilan mapasabi pa rito si Yang Churan na medyo kahanga-hanga ang kapangyarihan ng lalaking iyon, ngunit para kay Mr. Ren hindi pa ito sapat. Tulad ng inaasahan ay bahagyang lang rito na pinatid ni Ren Xing ang kanyang paa, dahilan na mawalan ng balance si Zhang Xiaoquang.
At sa harap ni Renshing ay nakaluhod ito na parang nang mamalimos kaya inasar ito ni Zir sa kasinabi anong ginagawa mo. Wala kaming ibibigay na regalo o pera sa iyo. At dito lang din napagtanto ni Zhang Xiaoquang na ang kanyang kaharap ay isang expert kaya labis ang kanyang takot sa isipan. Dito ay tinanong siya ni Renshing na kung gusto pa ba nitong makipaglaban. Sagot niya rito hindi na ititigil ko na pinapalaya na kita sa pagkakataong ito. Dagdag niya patandaan mo ang pangalan ko Zhang Xiaoquang. Ito ay magiging bangungot mo habang buhay. At ikaw maglalakas loob ka bang sabihin ang iyong pangalan? Sinagot siya nito na Renshing. Pahabol niya pa rito Renshing, tatandaan ko iyan. Mag-ingat ka na lang sa likuran mo mula ngayon kahit kapag pupunta ka sa palikuran. At sinagot siya rito ni Zir mag-ingat sa likuran kapag pupunta sa palikuran. Anong ibig sabihin noon? Balak mo bang nakawin ang dumi niya? At nang marinig iyon ay halos madapa nga doon si Zhang Xiaoquang. Samantala mula naman sa kinaroroonan ni Lord Tianxi ay rinig kaagad ang kanyang galit sa labas sinabi niyang ganito ba ang paglilingkod niyo sa akin? Ito lang ba ang mga hayop na ipinapakain niyo sa akin araw-araw? Dagdag niya pa rito na hawak sa liig ang disciple dahil gusto ko ng mga binata at babae at kung hindi ba niyo naiintindihan. Sinagot siya ng disciple na umiiyak pakiusap kumalma kayo. Ipagbibigay alam ko agad ito sa sect leader. At doon ay, nagsalita ang kanyang alagad ngayon ay gaganapin ang paligsahan ng Asher Cloud, bakit hindi kayo lumabas at sumilip, baka makakita kayo ng lasang na aayon sa inyong panlasa, sagot niya rito na nakangiti ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin kung ganun tayo na.